Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin mga kababayan. Pinagpatuloy na ho ng Injustice Committee yung ginagawa nilang mini trial. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-rect na ho tayo dito kay Bacolao. Pero bago yan, isang like, isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Eto na ho, rekta na ho tayo dito kay Jinky Luistro. Game! Is there any objection? Hearing none, the motion is likewise approved. Yo! The chair will address the committee. Yan na. Magandang umaga po sa ating Nako, parang marami-rami huwata tayong segue dito sa video na to. Ito naman kasi si Bacolao eh. Kung ano naman kalukuhan sasabihin niya dito sa kanyang opening salvo na to, sigurado. Oh. Good morning. Good morning. Oh, parang teaser ah. Itutuloy natin ngayon ang pagdinig na ito. But before we move forward, Yan. it is important once again that we look back dahil ang bawat hakbang natin ngayon Yan. ay nakatayo sa mga ebidensyang nailatag na sa mga nakaraang pagdinig. So ano pang ginagawa natin dyan kung meron na palang mga nakalatag na ebidensya? Ba't hindi pa natin pagbutohan yan, madam? Ano ba yan? Noong April 22, matatandaan na marami tayong mga resource persons. Ang Ombudsman, ang Anti-Money Laundering Council or AMLC, ang Securities and Exchange Commission or SEC, at ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Yan. Sa pagdinig na yon, we entered what we describe as the territory of forensic truth. Forensic Kung truth. saan hindi opinyon ang nangingibabaw. Ano? Hindi haka-haka. Parang nakikita ko na yung ating mga kababayan dito sa PH Update na makakapanood dito sa video na to ni Bacolao. Marami na namang mag-iinit ang ulo nito. Kalmahan nyo lang ho. Lahat to ng nangyayari na yan temporary lang. Matatapos din ho yan. Anak ng toka. Huwag ho kayo masyadong mabahala kung ano man ang mga kasinungalingan na pinapakala dyan sa Injustice Committee na yan. Kung ano man ang mga dokumento o kung tinatawag nilang ebidensya o kung ano man yan, huwag ho kayong mabahala. Kalmahan nyo lang ho. Higa nga, hawak natin ang katotohanan. Kung itong si Bacolao hawak niya ang bit, hawak ho natin ang katotohanan. Hawak ho natin ang katuwiran. Huwag ho kayong mag-alala mga kababayan. Hindi opisyal na record. Yan. Mga record na punong-puno ng numero. Yan. At ang mga numerong iyon Yan. ay nagsalita. Naku po, ano sabi? Tatlong bagay ang malinaw na lumitaw. Yan. Ano yan? Una, ang mga salin na walang cash o cash deposits. O, ilinagay sa others ha. Hindi ho bawal yun. Misleading na naman ho yung statement na ni Bacolao. Iisa-isahin ho natin yan. Habang nagsasalita si Bacolao, pinapaliwanag ho natin. Ika nga, riniribat ho natin ang mga kabalbalan ng ali na yan. We began with the Office of the Ombudsman. Tapos sasabihin nila, hindi sila bias. Anak ng toka, di pa nag-uumpisa ang hearing. Nagsalita na kagad yung mga numero. Palakpakan. Kaya sinasabi natin. Which confirmed the Vice President's submission of salins. Ito yung tinatawag natin na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kapansin-pansin na mula 2016 hanggang 2024, tumaas ang net worth ng Vice Presidente mula 34 million patungong 88 million. Ngunit kapansin-pansin din na mula 2019, zero cash
o cash deposits ang idineklara. Wala kahit 5. Kaya hindi maiwasan ni Congressman Joel Chua na magsabi, di wow. Wow. Wala daw cash o cash deposit. Tama po ang dinig ninyo. Oo, kasi nakadeklara doon sa others. At sang-ayon sa pagdideklara ng SALN, hindi ho bawal yung ginawa ng kampo ni VP Sara na ilinagay sa others yung cash on hand o yung mga nakadepositong pera sa kanyang SALN, sa kanyang pagkatao, sa yung pagmamay-ari niya. Yan. Diba? Hindi ho bawal yung ginawa ni VP Sara. Ngayon ang framing, hindi ilinagay yung cash. Tapos, ang laki ng pera, ang laki ng naglabas-masok na pera sa AMLA. Palakpakan! Diba? 6 billion mahigit tapos walang laman ang SALN. Huwag ho kayong mag-alala mga kababayan, ha? Sasambulat ho sa mukha nito si Jinky Luistro, yung mga sinasabi nila na yan pagka umabot. Yun yung keyword natin, pagka umabot. Paano pagka hanggang dyan lang tayo sa Injustice Committee? Di tayo umabot dyan sa impeachment trial. Yan ang problema natin dyan, di ba Bakulaw? Walang cash sa bulsa o kahit sa bangko. Nasa others. Huwag ho kayong magpaloko sa mga misleading statement nitong si Bakulaw, okay? Kung biro man ito, hindi ito nakakatawa. Kakatawa. Dahil kung walang cash o cash deposit, ang tanong, paano umikot ang pera? At kung walang laman ang bangko, paano lumaki ang yaman? Yan. At paano nakapag-deposit si Congressman Percy Sendanya sa isang bank account na nakapangalan sa Vice Presidente? Nakapag-deposit siya kasi hindi naman sarado ang bangko. Hindi naman sarado yung bangko na yun ni VP Sara. Anong iniiyak nito si Bakulaw? Hindi porket nakapag-deposit si Sendanya, may anomalya na sa bank account ni VP Sara. Hindi ho ganun nangyayari, hindi ho ganun gumagana ang mundo. Kahit paano yung pagbali-baliktarin, kahit paano yung paikutin sa ayaw sa gusto nyo, mabigat ba ang ebidensya laban kay VP Sara? Ngayon kung mabigat ang ebidensya laban kay VP Sara, magpunta na tayo sa impeachment trial court. Tigilan na natin yung mga kabalbalan na yan. Dahil hindi nyo matatanggal si VP Sara dyan sa mga galawan nyo na yan. Hindi ho pwedeng tanggalin si VP Sara dyan. Hindi ho siya mape-perpetually disqualify sa ginagawa na yan ng Injustice Committee. Gusto nyo matanggal si VP Sara? Simple lang. Dalhin na natin yan sa impeachment trial court. Hindi dyan sa Injustice Committee. Kahit anong klaseng monolog ang gawin mo dyan, Bakulaw. Oo, siguro. Siguro yung mga kasama mo dyan, mabubola mo. Pero sambahin ng Pilipino, anak ng toka, papunta pa lang kayo. Basang-basa na sambahin ng Pilipino ang ginagawa nyo. Nakita na namin yan. Yung kay Chief Justice Corona. Dito kay Jojo Marbinay. Di ba? Istrililing din na may ano dyan. Ika nga, istrililing din tumimon dyan kay Binay. Kaya huwag tayo maglokan dito, Bakulaw, Luloko mo kami. At ibig ba nitong sabihin ay ang Vice Presidente ang kaisa-isang opisyal sa buong Pilipinas na walang land bank account? Naku po. At iyan ang mga tanong na iniwan ng SALN. Pangalawa, ang AMLC at ang bilyon-bilyong galaw ng pera. Remind ko lang ho kayo mga kababayan kung talagang meron tayong malaking problema ngayong mga panahon na to, yan ho ang ating lumalalang inflation. Sa mga hindi pa ho nakakaalam 61.56% na pesos na ho ang palitan ng piso sa dolyar. 61.56 pesos kada isang dolyar. Kaya para sa mga meron dolyar dyan, palakpakan. Sa mga meron dolyar dyan, baka naman.
Joke lang. Joke lang. Oh, tuloy natin. Sumunod na nagpahayag ang AMLAC Ang laki ho ng problema natin pero inaatupag nitong si Baculaw, bakit wala daw land bank account si BP Sara? Malay ko ba kung ayaw niya, di ba? Malay ko ba gusto niya sa BP, gusto niya sa BDO, ayaw niya sa land bank. Meron ba problema doon? Pambihira, oh. Isang ahensyang Makapag-relax na nga lang. walang kinikilingan. Mm. Isang ahensyang sumusunod sa datos. At sa pagtatanong ni Congressman Terry Ridon, Yan. nakita natin na ang datos ay malinaw. Ano? Kinumpirma ng AMLAC Yan. ang mahigit 630 covered transactions Oh. at 33 Nabubulol ka pa. Nabubulol ka pa, di ba? Pinractice mo na kagabi yan. Nasa salamin ka habang binabasa mo yung basic na script na yan. Nabubulol ka pa. Yan ang problema pagka scripted. Di ba? Nabubulol-bulol pa ho siya. Hindi binanggit niya lang yung 6 billion. Pero hindi niya ho binanggit na yun ay mga outgoing at ingoing. Outflowing tsaka inflowing. Wala na, PH. Wala na. Masyado ka nang nayayari dito kay Baculaw. Nabubulol-bulol ka na din. suspicious Yeah. transaction. Hindi ibig sabihin suspicious. Meron ng illegal na ginagawa. Pambihira, oo. Kayo nga dyan may illegal na nga kayong ginagawa. Pero, di ba? Ay sa bagay, di nga pala dumadaan sa AMLA. Isinisilid sa maleta. Di ba? Yun ang problema. Ano na ho natin ito, kumbaga, banding na natin ito, di ba? Pagka mag-uumpisa yung Injustice Committee, yung open and salvo nito si Baculaw, siya ang talagang binababan. Na nagkakahalaga ng kabuang Yan. 6.7 billion Nako. pesos. Nako. Siguro, Hmm. magandang isipin kung gaano kalaki ang halagang ito. Mahigit 6 na bilyong piso. Kapag Ang tanong dito, Jinky Luis, ito kumbaga napapag-usapan lang, okay lang naman kahit nagawa mo na, hindi yung pa nagawa. Ang tanong dito, nagbayad na ba kayo doon sa di umanong utang nyong mag-asawa sa law firm nitong si Atty. Manscarpio? Yan ang tanong dyan. Kaya ba nagigil kayo dahil nabulgar? Sa kabila ng napakarami yung pera, hindi pa ka rin kayo nagbabayad ng utang nyo. Di umano, dito kay Atty. Manscarpio. Lang yan talaga itong Baculaw na to. Hindi pa ba sapat ang pera mo, madam, para magbayad ka ng utang mo? Hindi ko ganun yun. Hindi naman kayo magkaano. Okay lang sana magkamag-anak kayo eh. Kasi mga magkakamag-anak, magkanang utang yan. Wala singilan yan. Diba, wala singilan, lalo na pagka malapit. Kaya magbayad. Kaya pagka hindi nagbabayad, walang maniningil. Diba? Pero hindi naman kayo magkakaano-ano. Madam, kinuha nyo di umano serbisyo nila. Pagka bumili, gumamit o nag-arkila kayo na serbisyo, produkto o ano pa man, magbayad kayo nung nakaayon doon sa pinag-usapan. Hindi ho ganyan. Banat kayo ng banat, baka may utang pa kayo kay Atty. Mans. Nakakahiya naman, haharap siya dyan, baka dyan pa kayo sigilin. SALN ay nagsabing zero cash o cash deposit. Pero ang AMLAC ay nagsabing 6.7 billion. Hindi na ito simpleng discrepancy lamang. Yan. Ano yan? O kahit ang basehan natin ay ang net worth na 88 million. Napakalayo pa rin nito Yan. Layo sa pa. bilyong transaksyon na nakita ng AMLAC. Linawin nyo, doon ba sa bilyong transaksyon mula 2019? Kasi 2009 ba? 2009? 19 years yan eh. 2009. Mula 2009 hanggang ngayon. Yung transaction na yun, kahit piso lang, baka naging 1 milyon na yan. Kaya pagka sinabi nitong si Baculaw na 6 billion mahigit yan, wag ko kayong basta-basta maniniwala. Anak ng tawa, yung Baculaw na yan, manluloko yan.
Ito na ang tinatawag Oh. ni Congressman Chel Jokno Oh. na smoking gun. Akala ko ba si Madriaga? Kayo, pinagloloko nyo talaga sambay ng Pilipino. Nung una si Madriaga, smoking gun nyo. Ngayon naman, ano na, yung AMLO na. Si Raul, itong mga to. Alam natin, from Madriaga, dahil flop, yung presentasyon nila kay Madriaga, iba na ho, script nila ngayon. Ang smoking gun nila, ay AMLO na. Pambihira, oo. Ibang klase kayo dyan. Di ba kayo naiiyasambay ng Pilipino? Pabago-bago kayo, puro kayo kalokohan. Ha? Nanggigigil na ako sa inyo, lalo na dito kay Baculaw. Nagbayad ka na ba ng di umanong utang mo kay Atty. Mans? Lang niya kayo, ha? Sige, para. Pangatlo, ang mga paratang Ano? ni dating Senator Sonny Trillanes na Naku. nakumpirma. Ako po nakumpirma. 10 taon, 10 taon. ganyan katagal Naku, tagal. ang hinintay, Ang hinintay. ni Senator Trillanes. Nako, yung delivery pa lang, alaala mo kaya, di ba? Tipong dapat sensational, dramatic, at talagang habang binabasa mo yung script na gawa ng abogado mo, tinitingnan mo yung mga resource person at yung mga kasama mo si Raulo, you know? Ganyan katagal, pinagdudahan ang kanyang mga aligasyon. Yeah. Mga aligasyong patungkol sa mga bilyon-bilyong piso na pumasok sa mga account Yun. ng mga Duterte. Yan, oh. Ngunit noong April 22, ang mga ito ay hinarap at nakumpirma. Ang tanong dito, yung bang hawak ng mga dokumento ni Trillanes, tatanggapin kaya yan ng impeachment court? Tatanggapin ba yan ng impeachment court? Unang tanong kay Trilling, saan mo galing yung mga dokumento? Legal ba o illegal yung pagkakakuha mo ng mga dokumento na yan na kung saan wala namang SM Lanang doon sa taon na yon, biglang nagkaroon ng SM Lanang? Kaya yun Saan mo galing yan? Galing ba yan doon sa magbabalot? Lalagyan ba nyo ng balot yan? Sabihin mo, Trillanes. Kasi pag nagkataon, hindi naman hindi gagamitin ng ng Korte hindi magagamit yan sa impeachment trial court. Pumili ng Bastos. mga transaksyon Oh, at lahat ng ito ay kinumpirma. yan. 18 Yan. out of 18. 18 Hmm. sa 18. Pero Pero, nang binilang muli, mali pala. Dahil ang totoo, 19 out of 19 ang confirmed transactions. Hindi ito tsamba. hindi ito siya. Hindi ito coincidence. Coincidence. Ito ay kumpirmasyon. Dati, parang chismis lang. Oh, ngayon. Ngayon, may official record na. Wow. At Importante. nang mag-match Oh, ang mga paratang ni wag na ho kayong magalit, okay? Alam ko yung mga kananayan at katatayan dito sa PH Update. Kabisado ko kasi yan eh. Di ba? Yung silakbo ng damdamin kung tawagin ba? Di ba? Alam ko yan eh. Di ba? Yung silakbo ng damdamin ng ating mga kasama dito sa PH Update. Masyadong emosyonal. Ang tagal-tagal na nating magkakasama dito sa PH. Alam ko gigil na kayo. Alam ko hindi nyo na kaya sikmurahin. Alam ko hindi nyo na kaya, ayaw nyo nang pakinggan ang mga salitang lumalabas dito sa Baculaw na to. Pero mga kababayan, laging nagwawagi ang katotohanan laban sa kabakulawan nitong si Baculaw. Okay? Kalmahan nyo hula. Kalmahan nyo lang ho. Wag nyo hong hayaan na magpagharian kayo ng sama ng loob ngayong mga panahon na to. Ang politika lang ho yan, mga kababayan. Tayo ho dito, hindi ho tayo namumulitika. Una sa lahat, ang ninalais lang ho natin, magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating inang bayan, ang ating mga susunod na henerasyon. Diba? Yun lang atin dito. Wala ho tayong tinanggap na maleta.
Wala ho tayong tinagong asawa. Wala ho tayong kung sakali problema sa susunod na administrasyon. Wala ho tayong flood control. Yung mga galit lamang sa mga posibleng tumakbo sa 2028, yun lamang hong merong mabibigat. Hindi lang isa yan Marami yan. Mabibigat na maleta. Maleta tuloy. Bagahe tuloy. Bagahe, maleta pala. Isa lang. Pambira ka, PH. Laks ng tama mo, PH. Ang laks ng mali ni Bacolaw. Diba? Meron ho silang mabibigat na mga maleta. Yun mga kababayan. Senator Trillanes at ang official record, lalo pang luminaw ang katotohanan. Yan. Sa madaling salita, SALN, AMLC report, at ang paliwanag ni Senator Trillanes, iisang direksyon ang tinuturo. At gaya ng sinabi ni Deputy Speaker J.J. Suarez, hindi talaga tumutugma ang kwento sa kwenta. At sa puntong yun, mabigat ang binitiwang tanong ni Congressman Benny Abante. Sinasabi nyo, simpleng buhay, pero paano naging simple kung milyon-milyon ang payout? Kahit maging bilyon-bilyon pa yan, madam, kung galing sa legal, wala tayong problema dyan. Diba? Ngayon, kahit piso lang yan, kung galing sa illegal, anak ng tokwa, marami kayong makukulong dyan sa House of Representatives pag nagkataon sa 2028 pag upo ni BP Sara. Kahit gawin pang trilyon-trilyon yan, kung galing sa legal, wala tayong problema. Kahit gawin nyo pang gusto nyong, anak ng tokwa, marami ganito kasi yan mga kababayan. Karamihan ng mga mayayaman, dahil sawa na ho sila sa pagiging mayaman, kumakain na lang ho yan yung lugaw, kumakain na lang kung ano-ano, yung mga simpleng pagkain, talbos ng kamuti. Diba? Pero tayo mga saktuhan lang sa buhay, talbos ng kamuti, masarap yan talaga. Tinapa, talbos ng kamuti, tuyo, chicharon, yan, laban-laban na yan, di ba? Ang problema ho mga kababayan, pagka yung mga mayayaman na yan, kagaya nitong si Atty. Mans, mayaman. Ako confident ako sabihing mayaman yung si Atty. Mans. Bakit? Galing sa legal. Inisa-isa ni Bacolaw yung mga hanap buhay niya. Pagkatapos nilang ilinatag yung mga hanap buhay, merong naglabas-masok na pera sa mga bank accounts. Anak ng tokwa, bigla illegal. Palakpakan ho natin yung mga siraulong nagsasabi na kailangan natin pag-usapan yan. Bilyon yun, daming milyon yun. Hindi ho. Kung galing naman sa legal, problema na nila yon. Mga business-minded ang mag-asawang Duterte o itong si Atty. Mans Carpio. Si BP Sara, busy yan sa trabaho Si Atty. Mans ang para sa hanap buhay. Wala ho siya sa politika. Iniisip niya kung paano niya mabibigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang susunod na salin lahi sa pamamagitan ng mga anak niya. Ngayon kung saan manggaling yun, wala ho siya sa pamahalaan. Binasa niyo ho isa-isa yung kanyang mga hanap buhay, yung kanyang mga business. Ngayon kung kumikita siya at naiinggit kayo, di mag-business din kayo. Walang niya kayo, mga inggitero talaga kayo. Dito sa milyon-milyong payout, may mga pangalan na nabanggit. Mga pangalang hindi basta-basta makakalimutan. Names like Michael Yang and Sammy Uy. These are not ordinary names. Lalo na dahil napakalaking pera ang pinag-uusapan. At base sa pahayag ni Senator Trillanes, merong pahiwatig na isang pattern, isang sistema. At dahil dito, dapat magkaroon pa ng mas malalim pa na investigasyon. Yan. Kailangang tukuyin ang buong lawak ng network na ito. Yan. Anak ko, hindi pa Kung tatapos sino to. ang sangkot. Yan. Paano gumalaw ang pera? Yan. Saan ito nagmula? Yan.
Ano yan? In aid of legislation o in aid of 2028 presidential election? Iba ka talaga, PH. Ika nga nanonostro ho natin yan. Diba? Papunta pa lang tong si Bacolao, alam na ho natin kung anong gusto nilang mangyari dyan. Diba? Alam, kabisa. Kabisa ho natin yan. Hindi naman siya pag-ano ho, diba? Unang buka pa lang ng bunganga nito si Bacolao, alam na ho natin ibig sabihin yan. I-share nyo ho tong video na to para makita na siyambay ng Pilipino kung paano manloko etong si Jinky Luistro. Di ba? Hindi ito pwedeng Pwedeng. baliwalain. Baliwalain. This warrants Oh. a separate, focused, Oh, and focus nyo. full-scale investigation. Yan. In this light, we humbly invite the attention of the AMLC, the NBI, the DOJ, and the Ombudsman. At pagkatapos ng diskusyon, Kinakaba, no? Sila ho bibitayin ngayon eh. sila ho yung mga mailalagay sa pwesto nila sa 2020. Let's go. Tuloy nyo lang yan. tungkol sa SALN, Kaya kayo ha. sa AMLC report, at sa pahayag ni Senator Trillanes, tumuloy tayo sa ibang ebidensya. Yan. Tuloy lang. We also examine corporate records through the SEC. At ang bumuluga sa Bumuluga. atin ay Oh. isang malinaw na palaisipan. Ano yung palaisipan? Nakita natin Oh. na may kumpanyang nabanggit sa SALN Oh. na hindi naman kinikilala ang Vice Presidente bilang stockholder. Nako. Napaisip tuloy tayo Napaisip ka. Ikaw lang. na Huwag mo baka ang ang damay. mga pangalang nakalista ay mga anino o dami lamang. Ba't dinadamay mo ko Mayroon dyan? namang isang kumpanya na nagmamalaki ng gross income. Daang-daang milyon. Ngunit ang profit margin Oh, ay Margie. tila nakapagtataka. Oh. Less than 1%. Percent. Habang ang Anak ng Petrang Garapa. Anong klaseng pronunciation yan? Hindi ho ako ganong. Hindi ako magaling mag-English. Hindi ho tayo magaling mag-English. Pero marunong naman ho tayo makinig ng salitang English. Pambira ng percent. Walang ganun, Brad. Pambira ka. Sisiraan mo na lang si BP Sara. Gandahan mo na yung accent mo. Yung maiintindihan namin. ibang Bakulog kumpanya talaga. naman ay wala talagang kita at puro net losses. Sa gitna ng pagtatanong ni Congressman Lordan Suwan, nakita natin na mayroon ding isang kumpanya kung saan aktibo ang Vice Presidente bilang stockholder at board member. Kaya bumabalik ang tanong, maaari ba na maging aktibo sa negosyo ang isang nakaupong Vice Presidente? Betrayal of public trust. Maaari ba Oh. na maging public servant sa umaga Oh. at negosyante sa gabi? At pagkatapos ng mga usaping ito, dumako tayo sa kahon. Yan. Isang Yan ang gusto ko. selyado. Yan ang pinakahihintay ko. Buksan nyo yung kahon. Buksan nyo. Let's go. Buksan nyo ang kahon, please. Ako nagmamakaawa ako ha. Hindi, kakampi nyo ako dyan. Buksan nyo ang kahon. Sige na, one time, big time lang. Sige na, I dare you. I dare you, Bacolao. Buksan mo ang kahon. Ang kahon mula sa BIR. Punong-puno ng ebidensya. Ngunit Parang sinilip mo na, alam niya ka. nananatiling sarado, Punong-puno ng ebidensya. nananatiling selyado. Nandyan daw ang mga report ng Vice Presidente sa kanyang mga kinita sa mahabang panahon. Ibig sabihin, kung hindi may paliwanag ang bilyong-bilyong transaksyon na nakita ng AMLC, nasa loob kaya ng kahon na iyan Yan. ang paliwanag? Marahil ay pwedeng pag-isipan kung ang SALN
ay nagsasabing walang cash at cash deposit, Ganito na lang halimbawa ako si Martin Romualdez. Nung 19 Congress, gumugusto talaga ako na ika nga ma-impeach si Sara Duterte. At alam ko na rin na hindi ako magiging presidente. Kasi hindi ako mananalo. Diba? Kung ako si Martin Romualdez, alam ko na talo ako. Diba? Wala akong boto. Galit sa akin ang sambayan ng Pilipino. Doon sa kababuyan na ginawa ko, doon sa Tuadcom, 'di ba, paninira kay VP Sara, pagbanat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam na sambayan ng Pilipino, galit ang sambayan. Ngayon kung ako si Martin Romualdez at kung ako man ang may kumpas nito, sa tingin ko wala nang control dito si Tamba. Tapos na si Tamba dito sa ano na to. Kumbaga meron na nagtuloy dito sa hearing na to. Kaya mga kababayan, doon sa mga nagsasabi na prerogative yan ng House of Representatives, sa kanila yan, wala kami kinalaman dyan. Especially ang Malacanang, nako, linuloko ho kayo. Sa tingin ho natin ngayong mga panahon na to, ang nagtutuloy na sa naumpisahan nitong si Tamba, walang iba, kundi ang Malacanang. Malacanang na ho yan mga kababayan. Kasi wala na ho sa interest ni Martin Romualdez. Oo, kahit naman anong mangyari, tatamaan niya si Martin Romualdez pag naging presidente si VP Sara. Ang tanong ho dito, ang problema ho dito, dalawa pagka nagpresidente si VP Sara, hindi siya ang magiging most guilty. Ay, tama, kasi sila naman, most guilty naman talaga siya. Kumbaga dun sa grupo ng talagang itatag bilang mastermind, isa siya dun sa utusan Ngayon kung hindi makaupo si VP Sara at hindi makaupo si VP Sara, ma-impeach siya, nanalo ang administrasyon, namanipula nilang eleksyon o kung ano pa sa ano pa mang hokus-pokus naupo ang kanilang kandidato, maghahanap pa rin ang sambayan ng Pilipino ng mastermind. At sa tingin natin, ang magiging fall guy ho talaga itong si Martin Romualdez at itong si Saldico at si Chis Escudero. Kaya para kung ako si Martin Romualdez, nasa interest ko ngayong mga panahon na to na hindi ma-impeach si VP Sara. Lupit mo mag-analisa PH. Yun ang pinakamalupit na pag-aanalisa mo sa napakatagal na panahon. Walang pangan. Diba? Kaya kung ako si Martin Romualdez, ngayong mga panahon na to, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para hindi ma-impeach si VP Sara. Let's go. Diba? Yun Diba? Kasi pagka na-impeach si VP Sara, at naghanap ng mastermind na sambayan ng Pilipino dito sa issue na to. At maghahanap sila. Naupo yung bata ni ni Marcos Jr. At ang gustong gawing fall guy si Martin Romualdez, si Jesus Escudero at si Zaldico. Yayariho si Tamba dyan. Kaya kung ako kay Tamba, huwag niyang hayaang ma-impeach si VP Sara. Para ang mastermind, hindi siya. Di ba? Iba ka talaga. Mag-subscribe na ho kayo kung gusto niyo ho makarinig ng malupit ang pag-aanalisa. Dito ho kayo. Sa PH update ho kayo. Diba? Wala na ho kayong ibang pupuntahan. Kompleto sa Ricardo Sutan. at 88 million ang laman ng kabuang net worth. Paano ito itatapat sa report ng AMLC na nagpapakita ng mga transaksyon na umaabot sa bilyon-bilyong piso? Yun. At kung ang negosyo ay lugi, ayon sa SEC, at ang sahod bilang Vice Mayor, Mayor, at Vice Presidente ay hindi naman aabot sa 100 milyon, saan? Saan ang galing ang bilyon-bilyong transaksyon? Ang tanong, mga iginagalang na mambabatas, mga minamahal nating kababayan. Saan galing? Yung 1,000 magiging 1,000,000 dyan sa AMLA na yan. Ganito ko kasimple yan. Yung 1,000 nagpalitan kasi maliit lang 1,000. Kunyari, ilbaw 1,000 lang. Tirinansak yun ng 100 beses. Ay 100 beses pa lang ho yan. Yung 1,000 kasi ano yun napaka-negosyante yung si Atty. Mans Sa tingin ko yung 1,000 kayang matransak niya ng 100 times sa loob ng isang buwan. No joke. Walang biro yun. Yung 1,000 kayang maglabas-masok. Diyan sa kung ilang account man yan dahil negosyante si Atty. Mans, kayang maglabas-masok ng 100 beses sa loob lamang ng isang buwan. Yung 1,000 lang. Yung 1,000 na yun sa loob ng isang buwan, 100,000 na yun. Baka akala nyo mga kababayan. Sa isang buwan lang ho yun. Yung 1,000 na yun sa loob ng 10 taon, 1,000,000 na ho yun.
Ay, para at least yung ika nga yung mayakap ng ating mga kababayan kung gaano ka walang kwenta yung punto de vista nila na napakaraming pera na naglabas-masok sa account ng mag-asawang Duterte Carpio. Yung 1,000 sa pagiging negosyante ni Atty. Mans Carpio sa loob ng isang buwan, napakabihira ho. Kumbaga, bihira na yun. Sa 100 beses maglalabas-masok, yung 1,000 pa lang sa mga bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. 1,000 pa lang ho yun, mga kababayan. Napakadalang na ho nun. Siguro average 200 times. Yung 1,000 maglalabas-masok. Negosyante ka eh. Bumibili ka ng stock, nagbabayad ka ng supplier, nagbabayad ka ng trabahante, nagbabayad ka ng pwesto. Yung 1,000 kahit 100 beses maglalabas-masok yan. Madalang pa yun, yung 100 beses. Average yan, 200 to 250 times. Diba? Sa isang buwan, kung doon sa average na si 200, yung 1,000, 200,000 ho ang bilang ng AMLA dyan. Kaya pagka naniwala kayo sa sinasabi na ni Baculaw, para din ho kayo mga siraulo. Yan. Ang tanong, nasa loob ba ng kahon ang Yan. kasagutan? Buksan nyo. Bagamat pansamantalang ipinagpaliban ang pagbukas ng selyadong kahon, Sanang malinaw sa ating lahat, ang kahong iyan ay hindi lamang kahon ng papel. Iyan ay kahon ng napakaraming katanungan. Yan. Katanungan na dapat sagutin at dapat suriin sa tamang panahon. Yan. Yan gusto ko. Pagkatapos ng mga revelasyong ito, agad-agad nag-react ang kampo ng Vice Presidente. Nako, yan na. Muli. Yan gusto, yan ang pinaka-paborito kong part eh. Yung ipinapakita na walang nakaupo sa silya ni VP Sara. Yan yun eh. Magiging perpetually disqualified siya dyan sa mga ganyang klaseng galawan. Di ba, Baculaw? 3 Bakul- punto Baculaw. ang malinaw sa reaksyon nila. Una, sabi ng mga abogado, handa raw sumagot ang Vice Presidente. Handa raw siyang humarap, pero sa Senado. Sa Senado. Hindi dito, Hindi dito. kundi sa Senado. Yan. Ang upuan ng Vice Presidente ay nananatiling bakante. Syempre di dumalo eh. Si Raulo ka ba? Napaisip tuloy tayo. Tanga ka ba, Baculaw? Bakante kasi hindi siya dumalo eh. Ngayon kung ipagduduldulan mo na bakante sa kung ano pa mang kadahilanan, hindi siya dumalo kasi ang papangit nyo, especially ikaw. Kahit anong makeup ang ilagay mo sa mukha mo, anak ng toka, Baculaw pa rin ang itsura mo. Ad hominem. Bakit pa? Pangit naman talaga. Okay lang, masama, mag-a-ad hominem ka, tapos maganda, binabanatan mo. Kung maganda yan si Baculaw, yan si Jinky Luistro, sasabihin ko, ang ganda mo naman madam, ba't ganyan ugali mo? Ganun atake natin eh. Kaso pangit talaga yan, magagawa natin. Wala na, anak na, Petrang Garapata. Alam nga, pagka sinabi ko maganda si Jinky Luistro, sinungaling naman ako nun. Ayoko naman magsinungaling ho sa inyo. Marami ho sasabihin ng mga malulupit na pag-aanalisa ko dito, pero hindi ko ho kayo pagsisinungalingan dito sa PH Update. Okay? Marami ho tayong mga kalokohang pag-uusapan, pero yung pagsisinungaling sa mga content natin dito, yun ho hindi ko magagawa sa inyo. Mas maigi pang di na ako magko-content, magre-react sa mga video kung pagsisinungalingan ko din ho kayo. Halimbawa, alam ko na video parang tagilid ako dyan, magsisinungaling ako. Hindi ko gagawin yung reaction video. Ayaw ko maging tagilid eh. Ngayon kung sigurado ako na nasa tama ako, anak na to ka, kahit saan kami mag-abot nito si Baculaw haharapin ho natin yan. Kung doon siya sasagot, hindi ba't kinikilala na rin niya na meron ng sapat na ebidensya dito Pagbutuhan nyo na. at patungo na talaga sa Senado ang kasong ito? Pagbutuhan nyo na. Pangalawa, tungkol sa mga naibunyag ng AMLAC, lalo na yung 6.7 billion, hindi raw nila sinasabing tama o mali ang mga numerong ito. Ngunit ang payo nila,
Be cautious. Mag-ingat daw tayo. Mag-ingat. Naaalala tuloy natin si John Lloyd Cruz Yeah. sa kanyang karakter na Popoy. Oh. Kapag pinapayuhan tayo ni Popoy na mag-ingat, damang-dama natin ang pagmamahal. Yan talaga ang paalala ni Popoy. Ingat tayo. Lang niya ka, Bakulaw. Napunta tayo sa teleserye. Sawa na sambay ng Pilipino dyan sa mga ganyang klaseng kalokohan. Diretsuhin mo na kami. Mai-impeach nyo ba si VP Sara? Oo, hindi. Ngayon kung di nyo siya kayang i-impeach, anak ng Petrang Garapata, ano pang ginagawa natin dyan sa susulitin, pipigain, bawat sandali talagang nanamnamin ang paninira kay VP Sara. Yan lang naman ho yan. Lahat. Pagbigyan nyo na. Pero dito, ang bilin nila na mag-ingat tayo ay mukhang hindi galing sa malasakit. Tila isang babala. O baka nga, isang babala. Niyan, Babala. Sinong asawa ni Babala? Hindi funny yun. Mag-ingat. Oo. Sa harap ng Hindi bilyon-bilyon funny piso, yan. iyan ang sagot. Oo. Napakasimple ng tanong. Oo, ano sa tanong? May pera ba o wala? Oo. Mayroon bang 6.7 billion na gumalaw sa ilalim ng mga pangalan nila? At kung mayroon, saan galing? Tapos tayo ang mag-iingat? Be cautious daw? Anong klaseng sagot yan? Mag-ingat daw? Pambira naman tong si chairperson, no? Lahat na lang renire ba? Ilatag nyo na yung mga punto de vista nyo dyan. Pambira naman, no? Mabigat ang ebidensya, ilatag nyo na. Kasi baka raw bloated ang 6.7 million na binanggit ng AMLAC. At baka paikot-ikot lamang ang pera, kaya lumaki ng ganito. Theoretically, posible. Pero isipin natin, mga kasama sa komite, sinong matinong tao ang gagawa niyan? Anong klasing tao ang paglalaroan ang pera ng ganoon? Paikot-ikot? Palipat-lipat? Inflow? Outflow? Yan ho ang isa sa kanilang mga kalokohan. Di ba? Sinong matinong tao, inflow, outflow, business nga, madam? Ito naman si Bakulaw, oo. Ano ka pa yung magsisinungaling ka pa Pambihira ka. Inflow, outflow, siyempre may business, magbabayad ng trabahante, magbabayad ng kung ano-ano. Kaya merong ganun. Ikaw talaga, oo, kaya galit sa inyo sambay ng Pilipino Kaya galit sa inyo yung mga kaibigan ko dito sa PH Update, linuloko nyo kami. O sige nga ho mga kababayan. O, mag-business kayo. Wag ho kayo magpalabas ng pera. Wag nyong ilabas yung pera nyo. Wag kayong magbayad ng supplier nyo. Wag ho kayong magbayad ng mga trabahante nyo. Sa loob ng isang buwan, wag kayong bumili ng supply nyo. Wag kayong wala kayong liquid na cash na kung saan mawi-withdraw nyo anytime pagka nagkulangan ng pambayad sa ganito, pambili ng gasolina, pambili ng kung ano-ano, di ba? Sige, subukan nyo kung mag-business ng walang ganon. Ito talaga si Bakulaw. Kaya labas-masok, kaya malaki yan kasi nga naglabas-masok. Sinong matino ang utak? Business-minded nga. Sa loob ng napakaraming taon. Iyan. Para ano? Ang issue dito dito mga kababayan, nasagot ho ng kampo ni VP Sara, yaang propaganda na yan, yaang naratibo na yan. Kahit tayo dito sa PH Update, nasagot ho natin yan. Marami sa ating mga kababayan ang naliwanagan. Kaya ngayon, kailangan ipilit ang naratibo para hindi mapanis yung paninira kay VP Sara. Yun lang ho yun. Ito talaga si Para umabot Bakulaw, last 3 minutes muna. Final na to. sa bilyon. Final call ko na to. Bilyon. Tama na.
na ano na ako na paulit-ulit ka, inumpisahan mo sa AMLA, matatapos tayo sa AMLA, buisit ka. O baka naman, Galingan mo. ito na nga ang binabanggit ni Congressman Sia Adjong Yan, si Adjong. na Na, nilalabhan na ang pera. nilalabhan. Ayon sa kanya, ang paulit-ulit na labas-pasok ng pondo ay senyales ng Nang. money laundering. Hindi. Yung senyales at mabigat na ebidensya, iba yun. Dalawa yun. Yung baka tama, baka si Raulo din kayo dyan. Kung ganun pala, di ba? Kung yung baka na statement, gagamitin natin bilang katotohanan, ba mahirap yan. Kaya yung iniisip ng ating mga kababayan, baka si Raulo kayo lahat dyan. Di ba? Yung sinasabi nitong si Zia Alonto Adjong, baka nagkakaroon na ng labahan ng pera. Ang tanong ko dito, baka mga siraulo na kayo dyan sa Injustice Committee. Yun ang problema dito pagka ginamit natin salitang baka. At kung ganoon, lalo itong dapat ipaliwanag. Ipaliwanag. Sa ano na? Sa impeachment trial. Kaya malinaw ang panawagan. Huwag manghula. Huwag mag-assume. Ang Vice Presidente mismo ang dapat magpaliwanag. Kung walang tinatago, buksan ang records. Ipakita ang accounts. Pero bakit hindi ginagawa? Yan. Bakit patuloy ang pag-iwas? At ang pangatlo, sa reaksyon ng defense team, ito na nga, may bagong reklamo na naman daw na inihain sa Office of the City Prosecutor. Bagamat wala pa tayong natatanggap na opisyal na kopya ng nasabing reklamo, let me say this, handa tayong harapin ito. Yan. At ako naman dito sa PH Update, handa ako na patahimigin ka dahil nakakabuisit na, nakakairita na yung bunganga mo, Jinky Luisto. So guys, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update para sa mga sumama. Sinamahan ako. Tiniis ang boses ni Baculaw hanggang dito sa 47-minute mark ng video natin na to. Isang mega love shoutout sa ating mga kasama dyan. Maraming salamat mga kababayan. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Tingnan lang ho natin kung meron pa ho tayong interesting na magagawa ng reaction video dito sa hearing na to. Tayo naman ho basta meron ho akong nakitang masarap banatan dyan, babanatan ho natin. Mahalin natin Pilipinas. Huwag niyo mahalin si Baculaw, anak ng tokang pangit yan. Hindi ko nga malaman pag buka ng mata ng asawa niya, katabi niya pagkaumaga. Anak toka, katabi mo Baculaw. De joke lang. Maganda si Jinky. Maganda si Jinky. Si Jinky Pacquiao. Si Jinky Luistro, bahala kayo dyan. Niya kayo.